Inang ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ang mga kurakot, mga nakaupo. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Panginahanglan sa kinabag ang katawhan, labi na sa waroy mga trabaho, way balay, naigo at tong mga bagyo, ang ilang mga uma, nangadaot, ug ang ilang mga balay, nangaanod sa landslide. Mao ba niroy ilang pangandoy, kani mga nangataktak sa trabaho, kay nasira na ang mga kompanya, kay wa na tay mga foreign investors, millions na jobless sa atong nasod. Mao ba ni ang ilang pangandoy, ang pag-impeach sa atong Vice President, tungod kay siya mo hinungdan anong wa na tay kwarta, anong sige ning kabungkag ang atong mga infrastructures, kalabi na ang flood control, nga siging lunop ug naay bagyo, drugas, perting baha sa drugas, hinungdan ani kana bang atong Vice President kakinahanglan gid nato i-impeach. Nya mo gasto na sa taani og billions sa process sa impeachment. Ato kang pukaw ning ato mga leaders sama ni Kristo og sa mga apostoles na balaka sad sila kay wa na sila gikaon, pero gisiguro ni Kristo ang pagtan-aw unsay gikinahanglan sa kinabag-an kaysa sila lay mo pahimo sa ilang pagkaon na pito kapan. Kung kinakailangan mag-explain, ipagtanggol ang sarili, go!
Once, twice, okay na yon. Kasi ang taong naninira talaga, hindi maniniwala yan. Kahit anong explanation mo pa, mag-explain ka sa iba, pero hindi sa kanya. Kung ano yung kinaingitan nila, mas gawin mo, mas pagbutihin mo, doon mo ilagay yung energy mo. Tulad ng agila, confuse them with your silence. And then shock them with your success. Lituhin mo sila ng katahimikan mo. Yung uwak, litong-lito. Tinutuka niya yung agila, tahimik lang yung agila. Tandaan ninyo na kahit nasa tama tayo, kahit ang kwento ay hindi totoo, masasaktan pa rin tayo. Hindi pa rin ganun kadali yun. Lalong-lalo na kapag yung mga kwento-kwento at paratang ay galing sa mga taong hindi mo inaasahang panggagalingan. Ibibigay po ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kanyang 1 taong sweldo para po sa frontliners na nagpositibo sa COVID-19. 12 frontliners ang nakakonfine sa Southern Philippines Medical Center. Aabot naman ng 2.1 million pesos ang 1 taong sahod ng isang alkalde, kaya tig 50,000 pisong ayuda po ang matatanggap ng frontliners. Sabi ni Mayor Sara, pinayagan niya raw ang DOH na gawing COVID testing facility ang SPMC, kaya responsable rin daw siya sa mga frontliners na ito. Ambassadors from other countries meeting with the office of the vice president instead of the president's lately? Looks like they trust Sara Duterte more than the one actually in charge. Can't blame them. Sara Duterte's become the Filipino superhero. Her office does more for the people than anyone else. She's the most active in helping out, even offering cash assistance for medical needs and more. Whatever the crisis, she's already ahead of the game. It might not make the news, but social media's got all the receipts. I'm telling you, younger generation, open your eyes and see who's really stepping up for the Filipino people. They're hiding it in the media, but Sara's out here doing a solid job as vice president, better than those before her. She's even the only vice president with satellite offices nationwide, making sure help reaches people faster. And now, those in power are doing everything they can to bring her down. It's time we speak up and stand together to protect the one who truly cares for the Philippines. Sara Duterte needs our support, and it's up to us to back her.